Ito ang isa sa pinaka nakakadurog ng puso na Filipino documentary na napanood ko. Susundan natin dito ang tatlong babaeng may pangalang Maria at kung paano nga ba sila naapektuhan ng gyera laban sa iligal na gamot. May isang Mariang nawalan ng anak matapos mabawian ang buhay ng mga pulis, may isang Mariang politiko at nagsisilbi sa bayan, at isang Maria na nawalan ng asawa at anak sa kamay din ng mga pulis. Papakita dito kung paano nagbago yung mga buhay nila at paano sinira at binuo ng gyera na to yung landas ng isa't isa at kung ano yung mga gagawin nila para ipaglaban yung tama at makahingi ng hustisya. Title ng documentary, Maria. Available na to online and alam ko hanggang March lang to, so panoorin nyo na kung may time kayo. Sobrang naiyak ako sa documentary na to, seeing kung gaano katotoo yung kwento nila na hindi lang to gawa-gawa kundi talagang na-experience ng mga tao dito. Alam mo, para sa isang bansang sobrang religious, dito ka lang sa atin makakakita ng mga taong sumusuporta sa pagbawi ng mga buhay on which sobrang ironic lang niya. Ang hirap makakita ng isang nanay na binabalikan yung trauma niya ng paulit-ulit para lang mabigyan ng hustisya yung asawa at anak niya, pero kailangan kasi baka makalimutan ng mga tao at worse, i-deny pa ng iba. Sobrang nakakadurog ng puso makakita ng nanay na nawalan ng anak, lalo na sa paraan na binawian ng buhay. Like, paano mo tatanggapin yon? I love how the film used 3 different stories to show different perspectives sa mata nga ng mga biktima na even though they slightly experience the same thing, meron silang iba-ibang landas na pinupuntahan May isang nanay na sinusuportahan pa rin yung mga taong naniniwala doon sa bagay na tumapos nga doon sa buhay ng anak niya, at may isa namang nanay na ginagawa ang lahat para maipaglaban yung mga mahal niya sa buhay. Sobrang naiyak nga ako sa may bandang dulo dito nung daladala nung nanay yung picture nung anak niya at sa may graduation niya, tapos sinabi niyang magkabatch na sila ng anak niya. Alam mo yun, hindi ko may iyak doon. Sobrang saludo ko sa nanay na to sa pakikipaglaban niya para mabigyan ng hustisya yung anak niya at asawa niya, lalo na't hindi rin siya sumuko Nagpatuloy lang siya din sa may buhay niya. And of course, meron ding perspective dito ng isang politiko na ginagawa ang lahat para ipaglaban yung karapatan ng mga tao at syempre ng mga biktima nga. Now, sasabihin ng iba, propaganda yan or kesyo pinapabango yung pangalan, but you can't deny facts. And from what I can see naman from the film, ayun lang naman yung pinakita nila dito Walang fake news. Nakakatawa nga dito yung sinabi ni Ma'am Raquel Fortun, yung nag-autopsy nga doon sa mga victims, na yung basic process lang for handling yung body ng mga victims, hindi man lang nagawa ng gobyerno. Walang nagko-question, walang maayos na autopsy, at walang maayos na hustisya sa mga biktima. Kung itong simple at obvious na proseso hindi man lang nila maibigay, paano pa yung mga mas mahihirap at mas kailangan, di ba? I know, sasabihin ng iba, syempre nanlaban and all pero at the end of the day, itong mga police, you have the training for this and maximum tolerance nga palagi. Bali kung isa lang, pero kung umabot na ng daan-daan or libo-libo, siguro medyo kaduda-duda na yon, or siguro, kailangan lang ng mas maayos na training at mentalidad yung mga kapulisan talaga natin. May mga nagsasabing, hindi naman 30,000 7,000 lang Regardless kung 7,000 lang, 7,000 na buhay yun. 7,000. Sasabihin ng iba kasi gumagamit or nagbebenta nga, pero susuportahan mo ba talagang bumawi ng buhay para dito? Would you state the same thing knowing your religious beliefs? Do get yung goal nila na mahuli at maipakulong nga yung mga nagbebenta dahil sumisira nga sila ng mga buhay, pero hinuhuli ba talaga nila yung mga malalaking isda? Yung mga leader or mga big boss, ayun ba yung hinuhuli nila? Or yung purong maliliit lang na pwede pang mapalitan agad? So ayun, sana masunod yung due process kasi sobrang halaga nun, kasi kung kaya nilang ipagdamot yon sa isang tao, kaya nilang ipagdamot yon sa kahit na sino. Mas magkaroon tayo ng maayos na pakikipaglaban sa mga illegal na gamot, and sana mas magluklok tayo ng mga politikong may alam sa batas at hindi yung nag-OJT or nagpapayaman lang. Sa mga nakaupo sa gobyerno natin, hindi sapat yung may mabuti ka lang puso. Kailangan may laman din yung utak mo tungkol sa mga batas. Hindi pwedeng isa lang dun yung meron ka. Dapat parehas yung meron ka, kasi regardless kung artista ka or abogado ka, kung wala ka nung isa dun, para saan ka ba talaga tumatakbo? So yun lang, napakagandang documentary. Again, ang title na to ay Maria and available na to online, and ang torta rating ko ay 10 out of 10.